Celebox. Si Keegan, isang binatang bata pa rin ang turing sa kanya ng sariling ina. Bagay na hindi niya nagustuhan dahil nagmumukha silang katatawanan sa mata ng iba. Kaya't napilitan siyang maghila ng babaeng hindi niya kilala upang ipakilala sa kaniyang ina. Diyos ko, sana tulungan mo kong umintindi sa dalawang babae sa buhay ko. Isang tinuturing akong bata at isa namang kilos bata. Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Maaga yata akong mamamahinga nito. Si Zera naman, isang dalagang sinubukan ng kaniyang palad sa Maynila, ngunit masama lang ang kaniyang kinahantungan. Sa mahirap na sitwasyon, ay nag-cruise ang landas nila ng isang hindi kilalang binata. Ano ba kasi ang kalan nyo? Hindi pwedeng saingan kaya dito ko nagsiga sa bakuran. Mayaman nga kayo pero nauubusan kayo ng kahoy. Si Zera at Keegan na mula sa magkaibang kinalakihan ang magtatagpo. At sa kanilang pagsasama at sa kanilang pagpapanggap ay mabubuo nga bang tunay na pagmamahalan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Bakit isa-isa kaming pinapasok sa loob ng mga kurtina? Anong meron? Nagtatakang sambit ni Zera habang nasa labas siya at nakapila para sa inaalok na trabaho. Galing Kabisayaan pa si Zera at nakatira sa mahirap na bundok. Dala ng kahirapan ay nakipagsapalaran siya sa Maynila. Sa trabahong inaalok sa kanya ng isang babaeng nakilala lang niya sa tindahan. Hindi naglaon ay lumabas na ang isang babae mula sa kurtina at hindi ito maiwasang tanungin ni Zera. Beb, kumustang interview? Nakapasa ka ba? Oo, at siya kung makakapasa ka rin. Yun nga lang ay depende sa'yo kung magugustuhan mong trabaho. Kailangan ko ng trabaho kaya't magugustuhan ko yan. Tugon ni Zera at nilagpasan pa siya ng isang dalaga. Next, pasok na sa loob ng kurtina! Sigaw ng babae sa loob at excited na inihakbang ni Zera ang kanyang mga paa. Pagpasok ni Zera sa naturang kurtina ay nagtaka siya sa kanyang nakita. Walang mesa, walang upuan para sa sinasabing interview. Good morning, madam. Gusto mo bang magkaroon ng trabaho? Oo naman po, gustong gusto ko. Mahirap ang buhay kaya kailangan kumayod. Mabuti. Ipapaalam ko lang sa iyo na ang trabaho na ito ay kailangan ng sakripisyo, tibay ng sikmura at kapal ng muka. Malaki ang kikitain mo rito, kaya kailangan mo rito matibay ng loob at may kalyong muka. Sambit ng babae at tumataginting ng salapi ang dila at buong kaluluwa ni Zera, basta't usapang pera. Ay opo, matibay po ang sikmura ko at kaya kong kumain ng hilaw na itlog at walang kasing kapal ang mukha ko pagdating sa pera. Gusto ko pong kumita at yumakap ng salapi. Ma'am, pasado na po ba ako sa magiging trabaho ko? Hindi pa. Maganda ka naman at sexy. Walang duda na mag-aakyat ka ng maraming customer dito. Ngayon, ang kailangan kong makita ay ang laman mo. Laman po? Anong laman po? Apdo at atay ko po ba? Ma'am, healthy po ako at walang sakit. Puro gulay ang kinakain ko sa probinsya namin kaya sigurado akong walang aberya ang katawan ko. Kumpiyansa niyang sagot at tumaas ang isang kilay ng babae. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Eh ano po ba? Hubad? Po? Hubad? Narinig mo naman ako, hindi ba? Hubad. Pero bakit po ako maghuhubad? Ang trabaho mo rito ay ang magbigay aliw sa mga parokyano. Parokyano? Bibisita ang parokya ni Edgar dito? Yun ba yun, ma'am? Nako! Idol ko po silang lahat. Inosente niyang sambit at napairap ng kaniyang mga mata ang babae at hinabaan niya ang kaniyang pasensya. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong sabihin sa'y magbibigay ka ng aliw dito. Pinapahubad kita para makita ko ang kalidad ng katawan mo at para mapatawon kita ng sapat na presyo para sa mga parokyano. Ngayon, hubad! Demanda ng babae at naguluhan si Zera. Ma'am, hindi kita maintindihan. Ano ba talagang magiging trabaho ko? Anong aliw?
Magiging komedyante ba ako dito? Hay nako, ang magiging trabaho mo rito ay ang maging bayaran. Sasayaw kang nakahubad habang tumutugtog ang musika. Dapat sexy, dapat masarap, dapat nakakatakam. Dapat maging uhaw sa alindog mo ang mga kano, hapon, at kahit anong lahi pa yan. Dapat malandi ka. Paliwanag ng babae at nanlaki ang mga mata ni Zera. Burikat, ma'am? Yan ang trabaho ko rito? Magburikat ako, ma'am? Gulat niyang wika at kunot noong namewang ang babae. Burikat? Anong burikat? Yung babaeng sasayaw sa stage habang nakahubad. Burikat yan eh. Paliwanag niya at naiintindihan na ng babae ang nais niyang sabihin. Yun nga. Willing ka ba? Kung oo, hubad. Hayaan mo kong tignan ang halaga ng katawan mo. Hoy, dili uy. Ayoko nga maging babaeng ligaw rito sa syudad. Yan lang palang alok mong trabaho sa akin. Pabilang karon kanimo. Ayoko uy. Bakit ba ayaw mo? Alam mo sayang ka. Maganda ka. Sexy. Marami kang magiging pera dito. Ang kailangan mo lang gawin ay tibayan ang sikmura mo. Isipin mo nga iha. Kung may boyfriend ka, ibibigay mo rin naman yung pagkababae mo sa boyfriend mo, tama ba? Tapos wala pang bayad. Literal na libre. Dito, may katumbas kang halaga. May katumbas kang salapi. Kahit na, at least kung magkaka-boyfriend man ako, at kung maibibigay ko man ng itong ano ko wala akong pagsisisihan kasi binigay ko to sa taong mahal ko. Yan tayo Magiging okay na kayo sa sinasabing pagmamahal ng isang lalaki. Ang pagmamahal ng lalaki ang isang malaking kalokohan sa buong mundo. Kalokohan ka rin naman. Akala ko ba maayos ang trabaho at magandang kita ang alok mo sa akin? Yun pala ganito? Maayos naman tong trabaho na ito At hindi ako nagsisinungaling tungkol sa malaking kita. Pero mali ito. Mahirap lang ako pero may dangal pa rin ako. Yun nga lang ang yaman ko sa mundo, ibibenta ko pa. Ayoko nga. Ano na lang ang matitira sa akin kung pati sarili ko dudumihan ko dahil sa pera. Wag na uy. Kesa naman ibigay mo ang sarili mo sa lalaking mamahalin mo ng libre. Walang bayad. Lolokohin ka pat ipagpapalit ka sa iba kapag hindi na kontento. Kung mamalasin ka, mabubuntis ka pat iiwan. Dito, ibuka mo lang ang hita mo at hindi ka masasaktan kundi masasarapan. Pagkatapos ng ilang minuto, may pera ka na. Uwi ka ng babae at ramdam ni Zera na nagsasalita ang babae base sa karanasan nito sa buhay. Ngunit hindi ito sapat upang makumbinsi siya nito. Basta ayoko. Kahit anong sabihin mo ayoko. Kung ganyan lang kalitang tingin mo sa sarili mo, ibahin mo ko. Tura niya at walang pagdadalawang isip na umalis sa naturang lugar. Nang makalabas ng lugar na yon si Zera, ay bagsak ang kanyang mga balikat dahil kadarating lang niya sa Maynila at yun lang ang trabaho ng inaasahan niya. Anong gagawin ko rito sa Maynila? Wala akong pamilya rito o kahit malapit na kamag-anak man lang. Hindi pa naman madali ang makakuha ng trabaho dito kapag walang backer. San kaya ako pupulutin ito? 100 na lang ang pera ko sa bulsa. Isang kain lang ito, ubos na. Sambit ni Zera sa kanyang sarili habang hindi niya alam ang kanyang gagawin. Habang sa kabilang banda naman ay sumasakit ang ulo ni Keegan habang kausap ang kanyang mama sa kabilang linya. Oh my baby boy! Kumusta na ang baby boy ko ha? Kumain ka na ba anak? Nagbaon ka ba dyan sa office mo? Oh, baka pawis na pawis ka na ha? Nagbaon ka ba ng maliit na tuwalya? Anak, ang pulbo mo, baka iniwan mo naman sa bahay. Kailangan mo yun para hindi ka magkaroon ng bungang araw at hindi magkasakit. Nag-aalalang sambit ni Linda sa kabilang linya habang si Keegan naman ay tila nauubusan na ng pasensya. Ma'am, hold on. Please hold on. Ang dami mo ng tanong. Kasi ikaw lang naman ang iniisip ko at... okay lang ako. Maayos ako rito at busog ako. Wala akong sakit. Wala akong pawis. I'm all okay, ma. Mabuti naman. Ikaw lang ang baby boy ko, anak. Love ka ng mommy. Ma, please. Pwede bang wag mo na akong tawaging baby boy mo? I'm 29 na, ma. At 6 na buwan na lang 30 na ako, nakakahiya, ma. Anong nakakahiya doon? Kahit 30 ka na, baby boy pa rin kita. Oh, sige na. Sunduin mo na ako rito sa airport. Airport? Akala ko ba bukas pang uwi mo? Namiss ko na ang baby boy ko kaya umuwi ako ng mas maaga. Sige, ipapasundo kita sa driver. Hindi! Ikaw ang gusto ni mommy.
Ikaw ang sumundo sa akin at hindi ako aalis sa airport na to kapag hindi ikaw ang sumundo sa akin. Hay, sige na ma. I'll be there in few minutes. Stress na sambit ni Keegan bago binaba ang tawag. Mahal na mahal niya ang kaniyang ina at napakamaalaga nito sa kanya pero naiinis siya rito dahil kahit matanda na siya ay tinuturing pa rin siya nitong parang 5 taong gulang lamang. Hay, nako. Si mama talaga. Kailan pa kaya siya titigil sa kaka-baby boy niya sa akin? Konsumisyong sambit ni Keegan bago siya tumayo mula sa kaniyang kinaupuan. Pagkalabas ni Keegan sa kaniyang building, ay agad siyang sumakay sa kaniyang kotse upang sunduin ang kaniyang ina sa airport. At hindi naglaon, ay narating na niya ito at muli silang nagkita ng kaniyang ina. Oh my baby boy, Keegan! Sigaw ni Linda at lakad takbong lumapit sa kaniyang anak. Habang si Keegan naman ay halos magtago na lang siya sa loob ng kaniyang kasuotan sa kung gaano kalambing siyang niyakap ng kaniyang ina. Habang pinagtitinginan sila ng napakaraming tao. Ano ba yan? Tanda-tanda na baby boy pa rin? Natatawang wika ng isang babae at labis na nahiya si Keegan. Ngunit ang salita ng hindi kilalang babae ay hindi nakalagpas sa tenga ni Linda. Hoy! Mga pakialamera kayo? Ma, stop that. Ay hindi! Kayong mga babae kayo. Anong pakialam niyo sa buhay ng iba para pagchismisan niyo at husgahan ng mga kapwa niyo tao sa loob lamang ng ilang segundo, ha? Mawalang galang na po, ma'am. Pero kasi ang laki-laki na ng anak niyo. Baby boy pa rin ang tawag mo? Ano yan? Dumedede pa sa'yo? Masamang sambit ng babae at nagtawanan ang ibang taong nakarinig. Malamang! Anak ko yan. Kahit umabot ng 50 ang edad niyan, anak ko pa rin yan. Ako ang nagpalaki. Ako ang nag-aruga. Ako ang nagmahal sa batang yan kaya wala kang karapatan. O kahit sino man sa inyo na pagtawanan ako dahil hindi ka pa naging ina. Subukan mo munang maging ina para maramdaman mo ang nararamdaman ko. Sa ngayon, manahimik ka muna. Let's go, anak. Mariing sambit ni Linda at hinawakan ang kamay ng kaniyang anak at sabay nilang tinungo ang magara nilang kotse. Habang minamaneho ni Keegan ang kanyang kotse, ay panaysilip niya sa kanyang ina na panay pa rin sa pagputak. Hayop na babae na yon? Akala mo kung magsalita parang may alam sa buhay. Bakit? Siya bang umiri sa'yo? Siya bang nagbuntis sa'yo? Siya bang may bilog na tiyan sa loob ng 9 na buwan? Siya bang nagpuyat? Sa madaling salita, hindi siyang nagsakripisyo kundi ako. Ibalik mo nga ang kotse at nakalimutan ko yung sabihin sa babaeng yon. Sayang, magandang linya pa naman sana. Anito at napailing na lang si Keegan. Mama, pwede bang kumalma ka na? Alalahanin mong magsisimba ka pa bukas. Baka hindi ka makapasok sa simbahan yan sa taas ng sungay mo. Oo nga pala anak, munti ko nang makalimutan. Sagot ni Linda at sa wakas ay kumalma na rin ito. Hindi nagtagal ay nakauwi ng dalawa sa kanilang mansyon at sinalubong sila ng kanilang mga katulong. Magandang hapon po, sir. At sa'yo rin po, Doña Linda. Akin na po ang bag mo. Sambit ng kasambahay at kinuha ang bag ng Doña at inakyat ito sa silid. Habang si Linda naman ay titig na titig sa kanyang anak at sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Anak! Baby boy ko! Lapit ka na nga rito kay mama at pawis na pawis ka na oh! Ang baby ko napagod kiyata sa pagmamaneho. Sambit ni Linda sa anak at agad itong pinunasan ng panyo sa muka hanggang sa leeg nito. Ma, stop. No, hayaan mong alagaan ka ni mama. Akin na tuhubarin kong tuksido mo at baka nagpawis na rin ang likod mo. Ma, malaki na ako. I can take care of myself. Hindi na ako bata, okay? Alam ko, pero ayokong magkasakit ka kaya hayaan mo kong alagaan ka. Umupo ka't lalagyan pa kita ng pulbo. Ma naman. Opo, Keegan. Demanda ng kaniyang ina at inis na si Keegan sa kung paano siya nito ituring. Nais magalit ni Keegan sa kanyang ina ngunit hindi niya magawa dahil mahal na mahal niya ito at mahalaga sa kanyang damdamin ito. Ngunit nagiging katatawanan sila sa ibang tao sa kung paano siya nito alagaan at ituring na parang bata sa kahit sang lugar man sila mapunta. Habang sa kabilang banda naman
ay problemadong binabaybay ni Zera ang kalye ng syudad at hinahayaan ang kanyang mga paa sa kung saan man siya nito dalhin. Ang malas naman ng buhay ko. Walang trabaho, walang pera. Saan ako pupulutin ito? Sa basurahan? Ang malas ko naman oh. Malumbay niyang sambit sa kanyang sarili at walang ganang umupo sa bangkong semento. Gusto ko nang umuwi. Mas mabuti pa dun sa probinsya. Kahit walang gaanong pera may matutulugan naman ako. Dito wala. Dugtong niya at isang lalaki ang lumapit sa kanya. Miss, wala kang kasama? Tanong ng lalaki at binalingan niya ito ng atensyon. Wala, bakit? Naghahanap ka ba ng customer? Pwede mo akong maging customer. Magkano ba ang serbisyo mo? Wika ng lalaki, sabay himas sa hita ng dalaga. Dahil sa kabastusan ng lalaki, ay galit na napatayo si Zera mula sa kanyang kinaupuan at malakas na hinampas ang hawak niyang bag sa pagmumuka ng lalaki. Bastos ka! Hindi ako bayaran! Lumlumi ng imong itlog! Sigaw niya sa lalaki, sabay walk out at mabilis na naglakad at napadpad si Zera sa isang park. Ang buong gabi ni Zera ay naging malungkot siya habang iniisip niya ang kanyang bukas. Sa lugar na hindi niya nakasanayan, paano niya kaya sisimulan ang kanyang buhay? Bagaman gulong-gulo ang isipan ni Zera, ay nagawa pa rin niyang makatulog ng mahimbing kapiling ang malamig na hangin na yumayakap sa kanyang katawan. Kinaumagahan ay maagang nagising si Zera dahil sa ingay ng mga tao at sasakyan. Batid niyang hindi siya pwedeng umupo lang kaya't ginalaw niya ang kanyang katawan para sa bagong hamon ng umaga. Habang sa kabilang banda naman ay maaga ring gumising si Linda at Keegan. Anak, bakit hindi mo na lang kaya ako samahan sa pagsimba? 1 buwan lang ko rito at babalik na ako sa Amerika eh. Hayaan mo kong sulitin ang mga araw na kasama kita. Ma, kailangan ako sa office at may driver ka namang kasama. Ano? Pupunta ka na sa office na ganyan ang necktie mo? Ano ka ba naman baby boy ko? Akin na nga yung necktie mo at aayusin ko. Sambit ni Linda at mabigat na bumuntong hininga si Keegan. Ma, I can handle this. Ako nang bahala sa necktie ko. Nandito si Mama kaya si Mama ang bahala. Manaman. Walang manaman, Keegan. Hindi mo ako mapapahinto sa pag-aalaga sa'yo, tandaan mo yan. At baka titigil lang ako kapag may nakita na akong ibang babae na mag-aalaga sa'yo. Pero wala ka namang girlfriend. May girlfriend na ako, Ma. Pwede ka rin magpahinga sa pag-aalaga sa akin. Pagsisinungaling ni Keegan upang matigil lang ang kanyang ina. Ngunit mapanukat siya nitong tinignan sa mga mata. May girlfriend ka? Nasaan? Well, I will call her na lang mamaya para ipakilala sa'yo. Huwag mo akong biruin, Keegan. Kapag wala kang may pakilalang girlfriend sa akin mamaya, hindi na ulit kita paniniwalaan. Sige na. Tapos na akong mag-ayos ng kweli mo. Tara na at magsisimba pa tayo. Wika ni Linda sa anak at walang nagawa si Keegan kundi pagbigyan ito. Sabay na pumunta ang dalawa sa simbahan at pati sa loob ng bahay ng Panginoon ay nakikilala pa rin ang mga taong makasalanan dahil kahit sa loob ng simbahan ay buhay pa rin ang tsismisan. Anak, baby boy ko, halika nga't pawis na pawis ka na. Wika ni Linda at pinunasan ng pawis ng anak. Ma, pwede bang tumigil ka na? Nakakahiya eh. Baby boy daw. Ang tanda na baby boy pa rin. Parang baliw lang. Panlalait ng babae at tawang-tawa ito sa nakikita at inirapan ito ni Linda. Mawalang galang na. Nasa simbahan ka pero abala sa paghuhusgang mga mata mo sa buhay ng iba. Sana hindi ka na pala nagsimba kung pati rito sa loob ng bahay ng Diyos ay tsismosa ka. Prangkang wika ng Linda at hindi nakasagot ang babae. Ma, huwag mo nang patulan. Ikaw kasi. Saway ni Keegan sa ina at tumigil na rin ito. Hindi nang tagal ay natapos na sa pagsisimba ang dalawa at kasalukuyang magkasabay na naglalakad ang mga ito palabas ng simbahan. Habang sa kabilang banda naman ay nakiupo si Zera sa hagdan ng simbahan. Tapos na ang simba ngunit gusto niya pa ring magdasal. Lord,
tulungan mo naman ako. Hindi ko kaya to. Bigyan mo naman ako ng biyaya kahit isang disenteng trabaho lang po. Dasal ni Zera. Habang si Linda naman ay panayang talak sa kanyang anak. Nako, Keegan. Nakita mo yung dalagang mapanghusga kanina. Dapat hindi ganun ang girlfriend mo at sisipain ko talaga yung palabas ng mansyon. Ikaw naman kasi mama. Anong ako? Nasa na palang girlfriend mo? Oh, ayan na naman. May pawis ka na naman. Wika ni Linda at may nakita si Keegan na isang dalagang nakapikit at walang pasabing hinila niya ang braso nito. Hoy! Naunsa? Hindi pa ako tapos magdasal, oy! Reklamo ni Zera ngunit bigla siyang natulala nang makitang gwapong mukha ng binata. Matangkad ito at may makintab at mahabang buhok hanggang leeg. Matangos ang ilong, makapalang kilay at may malaking katawan. Ang gwapo? Kalamay ba, uy? Wika niya sa kanyang isipan habang natutulala. At sino naman yan, anak? Girlfriend ko, ma. Pakilala ni Keegan at nanlalaki ang mga mata ni Zera sa narinig at kinurot niya ang tagiliran ng lalaki. Ow! That hurts! Mahina at impit na sambit ni Keegan at inilapit ang kanyang bibig sa tenga ng dalaga. Pwede bang huwag mo kong kurutin in front of my mom? Paano hindi kita kukurutin? Inaangkin mo akong girlfriend at hindi naman tayo magkakilala. Baka mamaya gulong kasunod nito. I will pay 100,000 for this. 100,000? Wika ni Zera sa kanyang isipan at tumataginting na pera ang kanyang isipan at peking ngumiti sa ina ng binata. Yes po, ma'am. Girlfriend niya po ako. Ha? Bulalas ni Linda tas kilay na tinignan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Magandang dalaga pero hindi ito mukhang mayaman at para itong taga-kanto lang. Malayong malayo sa mga ex-girlfriend ni Keegan noon. Talaga bang girlfriend ka ng anak ko? Opo. Keegan, hindi ka naman siguro nakulam, hindi ba? Ma. Kasi parang hindi ako makapaniwala. Maganda siya pero parang hindi bagay sa'yo. Believe it or not, mama. She's my girlfriend. Talaga? Girlfriend mo talaga to? Okay. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Linda at nasa tono nito ang hindi pagkagusto sa dalaga. Zera po. Anong klaseng babae ka? Po? Bueno, gusto kitang mas makilala pa, Zera. Keegan, iuwi mo siya sa bahay at gusto ko siyang kilatisin ng masinsinan. Demanda ni Linda na siyang kinagulat ng dalawa. Po? Sabay na bulalas ng dalawa at pareho silang napatingin sa isa't isa. Ma, hindi naman kailangan. Opo, hindi na po kailangan. Kailangan? Ako nang nagsasabi na uuwi ka sa bahay dahil gusto kitang makilala. Malay ko ba kung ikaw ang babaeng gustong pakasalan ng anak ko? At baka mamaya may tinatago ka palang malahalimaw na ugali. I want to know you more, Zera. Mariin at matigas na sambit ni Linda at kinabig ni Keegan ang dalaga. Saka muling bumulong dito. I have no choice. Kailangan mong sumama sa amin. Wala namang problema. Magkano bang dagdag bayad? I will tell you about it kapag sumama ka sa akin. Sagot ni Keegan at muling peking umiti si Zera sa harapan ng ginang. Ma'am, bakit gusto mo akong mas makilala? Wala pa naman sa plano namin na magpakasal. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang kaya mo. Tura ni Linda at takot na napalunok ng kanyang sariling laway si Zera. Kakaiba ang titig ng ginang sa kanya. Para siyang kalaban nito na nais siyang sipain patungo sa malayong lupain kaya't muli siyang bumulong kay Keegan. Sige, pumapayag na akong sumama sa inyo pero magkano to? Dapat medyo malaking bayad mo dahil parang satanas ang nanay mo at parang gusto yata akong gawing kilawin at papaitan. Anong pinagsasabi mo? Is that food? Anyway, sa bahay na natin pag-usapan ng halagang ibabayad ko sa'yo. For now, sumama ka muna sa amin. Sambit ni Keegan at sa ganoong paraan ay natapos na ang kanilang pag-uusap at sumama ang dalaga sa mag-ina. Hindi nagtagal
ay narating na ng 3 mansyon at hindi maiwasan ni Zera ang humanga sa buong paligid. Magandang mansyon at para itong palasyo. Ma'am, bahay niyo talaga to? Para kasing palasyo to ni Snow White. Manghang sambit niya at natuwa ang ginang kay Zera. Ngunit pinaasim nito ang sariling muka. Oo, amin ang lahat ng ito at bawal mong galawin ng mga bagay dito sa pamamahay na ito. Demanda ni Linda. Ngunit matabil pa rin ang bunganga ni Zera. Madam, ang daming mga kagamitan at malaking vase dito sa pamamahay niyo. Hindi ba kayo natatakot? Natatakot? Bakit naman ako matatakot? Sa ganda ng mga chandeliers ko at mga vase, anong dapat kong katakutan sa mga yan? Chandeliers bang tawag sa mga nakasabit sa ibabaw ng kisame? Tanong ni Zera at napatingin si Linda sa kanyang anak. Keegan, saan mo ba kinuha tong girlfriend mo? At parang walang alam. Well, she's just innocent and pure soul, Mama. Zera, anong problema mo sa mga chandeliers ko at sa mga vase ko? Pangit ba ang mga yan para sa'yo para katakutan ko? Hindi naman po sa pangit, ma'am. Ang ganda nga eh. Pero hindi ka ba natatakot? Kasi tignan mo, ang daming ilaw at ang daming tulis-tulis. Paano kung lumindulan ng malakas? Eh di, malalaglag ang mga yan. Tapos paano kung mabagsakan ka niyan? Eh di ang lagim ng pagkamatay mo. Tsaka ang mga vase. Parang ang bigat at malaki. Paano kung bigla kang madapat masagi mo yan tapos malaglagan ka sa ulo? Eh di nagkabukol ka at pwede ka pang magka-amnesia tapos hindi mo na maalala ang anak mo. Sambit ni Zera at napakapit ng kanyang dibdibang ginanga. Oo nga no, akalain mo yun. Naisip mo yun, Zera. May isip ka pala. Ang talino mo pala. Oh my baby boy, Keegan. Hindi pwedeng hindi kita maalala. Bukas na bukas rin ay babawasan natin ang vase dito sa pamamahay natin. What? Are you sure, Mama? Yes, at babawasan rin natin ang mga chandeliers dahil paano kung ikaw mabagsakan? Mommy won't allow that to happen. Sambit ni Linda at hindi makapaniwala si Keegan na nakumbinsi ni Zera ang kanyang ina ng ganun kadali. Kahit wala ito sa intensyon. Oo nga pala, Zera. Sasamahan ka ng katulong sa bago mong silid sa pamamahay na ito at sumunod ka na lang sa kanya. Maasim na sambit ni Linda at sumingit si Keegan. Ma, ako na. She's my girlfriend. Kaya ako na mag-aasikaso sa kanya. Zera, let's go. Sambit ni Keegan at hinawakan ang kamay ng dalaga. Habang si Zera naman ay tulalang nakatitig sa magkahawak na kamay nila ng binata. Ang laki ng palad nito at kahigpit ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay at kay init pa nito. At sa isang iglap ay bumilis ang pagtibok ng puso ni Zera habang nakatitig siya sa gwapong mukha ng binata. Zera, this is your room. Sambit ni Keegan nang makapasok sila sa isang silid. Zera. Zera, are you listening? Kiatay, ang gwapo. Hey Zera. Zera, are you listening? Ha? I said ito ang kwarto mo. And let's talk about your payment. Bibigyan kita ng 1 milyon para sa pagtanggap mo bilang girlfriend ko. Tama na bang 1 milyon para sa serbisyo mo? 1 milyon? Sigurado ka? Nako, ikaw na talagang magbabago ng buhay ko. Totoong 1 milyon? Yes. At mapapasayo lang yan pagkatapos nating maghiwalay. Ano bang eksaktong bagay ang gusto mong gawin ko? Dapat sweet ka sa akin. Dapat alagaan mo ko. Ipakita mo kay mama na kaya mo kong alagaan at kaya mo kong pagsilbihan. Kapag nakita niya yun, ay titigil na siya sa pagtrato sa akin na parang bata. Kapag nawala ng ugali na yun ni mama, mag-aaway tayo at maghihiwalay. Pagkatapos natin maghiwalay, makukuha mo na agad ang 1 milyon. Maliban pa yun sa 100,000 piso mo. Sambit ni Keegan at halos tumulo ang laway ni Zera sa nabanggit na halaga. So, it's a deal. Deal na deal. Turan ni Zera at biglang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang phone si Keegan at bahagya itong lumayo mula sa dalaga. I miss you, babe.
Sambit ng babae sa kabilang linya at agad nag-iba ang itsura ng binata. Can you please stop calling me? Babe, I know you still want me and I'm willing to do everything para magkabati tayo. All you need to do is to stay away from me, Elisa. Mariing sambit ni Keegan, tsaka binaba nito ng tawag. Girlfriend mo? May girlfriend ka pala kaya bakit mo pa ako kailangan dito? It's none of your business. Nandito ka para sa pera, so do your job. Masungit na sagot ni Keegan bago tinalikuran ng dalaga. Ang sungit? Nagtatanong lang eh. Siguro naloko siya kaya siya galit. Wika ni Zera sa kanyang isipan at inis na sinundan ng tingin ng binata. Kinaumagahan ay maagang nagising si Zera sa pagkababa niya ng hagdan ay nandoon na si Keegan at nakaupo sa sofa. Magandang umaga! Bati niya rito. Come here. Bakit? Basta lumapit ka dito. Wika ni Keegan. Takang lumapit si Zera sa binata at malakas siyang napasigaw ng hilahin ng binata ang kaniyang kamay at kay bilis ng pangyayari at natagpuan na lang niya ang kaniyang sariling nakakandong sa dalawang hita ng binata. Hoy! Nabuang ka! What? Nababaliw ka na ba ha? Bakit ganito? Luwagan mo naman ang pagkakayakap mo sa akin. Para akong asong tinali mo sa leeg. Lumayo ka nga! Reklamo ni Zera ngunit mas humigpit ang pagkakayakap ng binata sa kanya. Huwag kang malikot. Dapat sweet tayo. Mamaya lang ibababa na si mama. At kailangan natin siyang paniwalain na girlfriend nga kita. At nagmamahalan tayong dalawa. Naintindihan mo ba? Pero hindi ko naman kailangan na kumandong. Remember your 1 million. Paalala ni Keegan at bumaba si Linda sa hagdan. Nandyan si mama. Maging sweet ka. Utos ni Keegan at ngumiting parang aso si Zera. Kinuha ng binatang mainit niyang kape at hinipan ng kutsara at saka ito sinubo kay Zera upang ipakita kay Linda na may maganda silang relasyon. Babe, hipan mo baka mainit. Malanding sambit ni Zera habang hinahaplos-saplos ang pisngi ng binata. Here. Malambing na wika ni Keegan at kitang-kita ito ni Linda. Natuwa si Linda sa kanyang nakita dahil tila parang masaya ang kanyang anak ngunit hindi pa siya tapos sa pagkilatis kay Zera. Kaya't inistorbo niya ang dalawa at kinuha ang atensyon ng mga ito. Anak, tingnan mo ang damit ko. Makikipagkita ako sa mga amiga ko. Kumusta ang suot ko? Maganda hindi ba? Ma, nasa Pilipinas ka. Ang init ng suot mo. Alalahanin mo na wala ka sa Amerika. Hindi bagay. Para kang biskwit na siniksik sa lata. Tura ni Keegan at kitang-kita ni Zera kung paano nalungkot ang ginang. Ano ka ba? Bakit mo sinabi yun sa ina mo? Kita mo, nalungkot tuloy. Saway ng dalaga sa binata at binalingan niya ng atensyon ng ginang tsaka nilapitan ito. Ma'am Linda, para sa akin magandang kasuotan mo. Ani at sumigla muli ang mukha ni Linda. Talaga? Maganda? Oo, maganda. Babae ako kaya alam ko ang maganda sa hindi. Maganda po ang kasuotan mo at nababagay pati ang kwintas mo sa damit mo. At hindi lang yon, maganda rin po ang ayos ng buhok niyo at ang ganda-ganda mo rin po, ma'am. Papuri ni Zera at gumuhit ang malaking ngiti ni Linda sa kanyang labi. Nako, ikaw Zera ha? Binubola mo lang yata ako. Pero dahil dyan, magluluto ako ng adobo pa sa inyong dalawa bago ako makipagkita sa mga amiga ko. Adobo? Ma, wag na. Tutol ni Keegan at muling nalungkot si Linda. Anak, hanggang ngayon ba'y ayaw mo sa luto ko? Hindi naman sa ganun, ma. Ano lang kasi. Ako po, gusto ko pang matikman ng luto mo, Ma'am Linda. Singit ni Zera at muling natuwa ang ginang sa kanya. Talaga, Zera? Naku, ikinatutuwa kong paglutuan ka. Sagot ni Linda at agad itong nagtungo sa kusina. Habang nasa kusina si Linda, ay nagtatalo si Keegan at Zera sa sofa. Sana hindi mo na yung sinabi kay mama. Problema tuloy. Anong problema? Gusto ko nga paglutuan ng nanay mo, ayaw mo pa? Hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo, Zera.
Bahala ka nga dyan. Basta ako, gusto kong matikman ang luto niya. Sagot ni Zera at napailing na lang si Keegan dito. Hindi nagtagal ay naluto na ni Linda ang adobo at masaya niya itong inihain sa dalawa. Nandito na! Tumayo na kayo dyan at kakain na tayo! Paanyaya nito at excited si Zera na umupo sa silya, habang si Keegan naman ay tila takot na takot sa pagkaing dala ng sariling ina. Sa harap ng hapag ay takam na takam si Zera na tikman ang adobo ng ginang, habang si Keegan naman ay parang takot na kumuha at napansin ito ni Zera. Keegan, ang bango ng ulam mo. Ayaw mong kumuha? Naku, sayang kung palalampasin mo to. O ito, ako na maglalagay sa plato mo. Sambit ni Zera at nilagyan ng ulam ang kanin ng binata. Habang si Linda naman ay tahimik na nagmamasid sa dalawa at nakikitaan niya ang dalaga ng potensyal bilang isang mabuting asawa kay Keegan dahil sa pag-asikaso nito sa kanyang anak. Zera, salamat. Huwag mo nang masyadong damihan at busog pa ako. Sige, ikaw bahala. Ito juice. Tura ng dalaga at binigyan ng juice ang binata. Nang matapos pagsilbihan ng dalaga si Keegan, ay sabay nilang tinikman ng pagkain at halos hindi maipintang mukha ni Keegan sa sobrang alat ng adobo. Anak, kumusta ang luto ko? Masarap hindi ba? Napakaalat ma. Para kang nakatira sa dagat. Tura ni Keegan at muling nalungkot si Linda dahil pati sa kanyang pagluluto ay hindi nasisiyahan ng si Keegan. Ay, hindi Masarap kaya ang luto ni Ma'am Linda. Nuot sa sarap mula laman hanggang buto. Singit ni Zera ngunit hindi na mabura ang lungkot sa mukha ng ginang, kaya't kinurot ng dalaga ang binata. Ang sakit no na. What's that for? Giatay ka? What's giatay? Anong salita yan ha? Pastilan jud ka dong. Ano? Tignan mo, nalungkot ang nanay mo dahil sa mga sinabi mo. Ikaw? Wala ka talagang puso sa nanay mo. Eh kasi maalat. Zera, tama na. Kung hindi niyo gustong luto ko, ililigpit ko na lang. Much better ma. Animal ka, Keegan? Ma'am Linda, masarap naman po ang luto mo. Nakikita ko sa mukha ni Keegan na hindi niya gusto ang lasa ng luto ko. Kaya wala nang saysay pang pagkain na ito. Malumbay na sambit ni Linda at muling kinurot ni Zera ang binata. Ikaw, nakakarami ka na. Gusto mo bang halikan kita dyan? Hindi ka nga sumaya sa luto ng ina mo. Sa labi ko pa. Bawiin mo nga sinabi mo. Maating mo ba na ganyan kalungkot ang mukha ng ina mo? Kainin mo yan. Maalat nga sabi. Sabing kainin mo yan. Sabihin mong masarap. Matapang na sambit ni Zera at walang nagawa si Keegan kundi ang sumunod sa gusto ng dalaga. Alright. Tura ni Keegan at muling kinain ang maalat na adobo. Ma, it tastes so good. Ito na yata ang adobo na pinakamasarap mong ginawa sa buong buhay ko. Papuri ni Keegan kahit halos ngumuwi na ang kanyang muka para lang sumaya ang kanyang ina ayon sa utos ni Zera. Dahil sa ginawa ni Keegan ay muling sumigla ang puso ni Linda at agad na gumuhit ang ngiti sa labi nito. Talaga anak? Masarap? Mamayang gabi, ipagluluto kita ulit ng mga pagkain paborito mo. Gusto mo ba yun? Tura ni Linda at nalugmok ang balikat ni Keegan sa narinig dahil tila magtitiis na naman siya sa hinain ng kaniyang ina. Zera, akala ko ikaw ang sagot sa paghihirap ko. Pampalala ka pala. Bulong ni Keegan at ngumisilang ang dalaga. Manahimik ka na lang kaya at kumain. Swerte mo nga may nanay ka. Tura ng dalaga at ganado itong kumain at natutuwa si Linda dito. Zera, talaga bang masarap ang luto ko? Opo, ngayon lang ako nakatikim nito eh. Ng adobo? Ganun ka ba kahirap? Hindi po, ang ibig ko pong sabihin ay ngayon lang ako nakatikim na gantong luto sa isang tahanan. Yung luto ng isang ina para sa anak. Pero opo, mahirap po talaga kami at kayod kalabaw. Mabuti na nga lang po't nakilala ko po ang anak mo at naging mabait po siya sa akin. Bakit mo nasabi yan? Wala ka bang ina? Meron naman po, pero parang wala na rin. Turan niya sabay tawa.
Yung papa ko ng babae at ang nanay ko naman ay naghanap rin ng ibang lalaki at may kanya-kanya na silang pamilya. At ako na unang anak nila. Ako ang nawala ng tahanan at pamilya. Pero okay lang kasi may lola naman ako kaya ayos lang. Dugtong ni Zara na may ngiti sa kaniyang mga labi. Habang si Keegan naman ay napatitig sa peking ngiti ng dalaga. Maganda ang ngiti nito. Ngunit dala nito ang hapdi ng nakaraan nito at doon siya humanga sa dalaga. Ang katangiang kaya pa rin nitong ngumiti at tumawa kahit sa pinakamasakit nitong pinagdadaanan. You're a strong woman, Zara. Papuri niya sa dalaga at nawala ngiti sa labi ni Zara. Kailangan kasi ako lang mag-isa at ang lola ko naman mahina na. Sagot niya at tinawakan ni Linda ang kamay ni Zara. We can be your second family, Zara. Salamat po. Tura ng dalaga at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang may isang tahanan ang nagbukas para sa kanya. Hindi nagtagal ay natapos na sila sa hapag at akmang paalis na si Keegan papunta sa company building nito nang lapitan siya ng ina. Keegan, son. Yes, ma. I like your girlfriend. She's a kind person. Kailan mo ba siya pakakasalan? Tanong nito sa anak at halos mabilaukan ng kaniyang sariling laway ang binata. What did you say, mama? Bulalas niya at taas kilay siyang tinignan ng kaniyang ina. Yeah, nasa tamang edad ka na para mag-asawa, Keegan. At anong silbi ng pakikipagrelasyon mo kay Zara kung hindi mo siya pakakasalan? 5 taon rin bago ka umibig muli, anak. I know, mama, pero wala pa akong balak magpakasal. Well, gusto ko si Zara. At ngayon pa lang ay mag-isip ka na ng taon, buwan at araw kung kailan mo siya pakakasalan, okay? Mag-ingat ka, anak. Tura ni Linda sa anak bago ito tinalikuran. Simula sa araw na yun ay naging mabuti ang pakikitungo ni Linda kay Zara at nagkasundo ang dalawa. At sa araw na yun ay nagsimula ang kalbaryo ni Keegan. Sa bagong umaga ay kabababa pa lamang ni Keegan sa hagdan mula sa pagod nitong gabi. At agad niyang napansin na wala si Zara at Linda. Manang, nasan si mama at Zara? Ay, maaga pong umalis. Hindi na nagsabi kung saan sila pupunta at nagmamadali sila. Talaga? Sige, balik na sa trabaho. Tura ng binata at hindi mapakali kung saan nagpunta ang dalawa. Makalipas ang 4 na oras ay nabagot si Keegan at gusto niyang maglakad-lakad sa labas ng biglang sa pagbukas niya ng pintuan ay halos sumiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan nang bumalandra sa kanyang mga mata ang itsura ng kanyang ina at ni Zara. Bakit ganyan ang mga itsura niyong dalawa? Bulalas ni Keegan at parang hindi may pintang kaniyang muka. Bakit ganyan ang mga buhok niyo? Sino bang kaaway niyo? Sanggol ba kayo napasabak, ha? Napagtripan ba kayo ng mga siraulo sa kanto? Sa salon kami galing. Sa salon? Ganyang itsura sa salon galing? Bigkas ni Keegan habang pinipigilan ang kaniyang pagtawa. Sa salon nga. At tignan mo ang hairstyle namin ni Zara, anak. Bagay hindi ba? Ang ganda namin hindi ba? Sagot ni Linda at hindi na mapigilan ni Keegan ang kaniyang tawa. Ano ka ba, Keegan? Huwag mo kaming tawanan. Bagay naman sa amin, di ba? Singit ni Zara sa nakakapiko na tawa ng binata. Alam niyo, natutuwa talaga ako na sa salon kayo galing pero mas natutuwa ako sa buhok niyong dalawa. Hindi mo kang normal. Para kayong mga kabayong may magulong bangs. Sagot ni Keegan at halos mamatay na ito sa kakatawa. Keegan, huwag mo kaming tawanan. Zara, sabihin mo sa anak kong yan kung gaano kagandang hairstyle nating dalawa. Oo nga, maganda kaya tong hairstyle namin. Tsaka ito raw ang uso ngayon. Tsaka tingnan mo. May gantong style pa sa ulo. May panyo. Di ba ang cute? Wika ni Zara at ibinalandra nila ang kanilang mga itsura habang si Keegan naman ay halos mamatay na sa kakatawa. Cute nga. Para kayong kabayong inilagaan ng bibi.
Sagot nito sabay humagalpak sa tawa at malakas siyang pinukpok sa ulo ng kaniyang ina gamit ang pamaypay. Pasaway! Halika na, Zera! Sambit ni Linda at masungit na iniwasan ng anak. Habang si Keegan naman ay nagkaroon ng mapula sa kaniyang noo. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ng tumawa sa bawat napapatingin siya sa buhok ng dalawa. Parang hindi talaga sila normal. Aniya sa kanyang sarili habang hawak ang kanyang ulo. Kinabukasan ay maagang nagising si Zera at pagkagising niya ay wala ang Doña Linda. Wala ang kotse nito kaya't siguradong umalis ito. Ang tahimik ng bahay at wala rin ang nag-iisang kasambahay dito kaya ako na lang ang magsasaing. Sambit ni Zera at agad na pumunta sa kusina. Subalit pagkarating niya sa kusina ay nagtaka siya sa kaniyang nakita. Walang kahoy? Ang yaman-yaman nila wala silang kahoy? Mabuti pa dun sa probinsya namin hindi nagkakaubusan ng kahoy. Paano ako magluluto nito? Tsaka bakit ganito ang saingan nila? Ang liit? Kanyang sambit at nag-isip ng kanyang gagawin. Dahil sa walang kahoy na nakita ay bumili ng kahoy si Zera sa labas at dinala ito sa mansyon at nagpa siyang magluto. Habang sa kabilang banda naman ay mahimbing pa ring natutulog si Keegan at sa kanyang masarap na pagtulog ay unti-unti siyang nagigising matapos makalanghap ng usok ang kanyang ilong. What's that smell? Mabigat niyang sambit at napagpa siyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa pagising ng binata ay bigla siyang naalarma nang mula sa kanyang bintana ay may pumapasok na usok. What? May sunog? Oh my! May sunog! Alerto niyang wikat dumungaw sa kanyang bintana at sinundan kung saan nagmumula ang usok at tila lumuwa ang mata ni Keegan nang makita si Zera sa bakuran na nagsisiga. Zera! What the heck are you doing? Sigaw niya mula sa itaas ngunit hindi siya rinig ng dalaga kaya't dali-dali siyang bumaba ng hagdan at pinuntahan ng dalaga. Oh my lord! Zera, ano bang ginagawa mo? Bakit nandito sa labas ang kalan? At bakit dito ka nagsisiga? Oh my God! Anong klaseng babae bang inuwi ko? Konsumisyon niyang sambit ngunit normal siyang hinarap ng dalaga na parang wala itong ginawang mali. Bakit? Nakikita mo naman ang ginagawa ko, hindi ba? Nandito ako nagluluto, di ba? I know na nagluluto ka. Pero bakit dito sa labas? Bakit mo nilabas ang kalan at ginawang patungan ng kahoy? Ano ba kasi ang kalan niyo? Hindi pwedeng saingan kaya dito ako nagsiga sa bakuran. Mayaman nga kayo pero naubusan kayo ng kahoy. We don't need kahoy, Zera. Alam mo bang pinakaba mo ko? Akala ko nasusunog ng bahay tapos ikaw lang pala ito nagsisiga dyan. Ano bang kinakagalit mo? Kasi hindi mo naman kailangan ng kahoy. Iikutin mo lang tong kalan at mag-aapoy na. Hindi mo kailangan lumikha ng sunog, Zera. Sira naman ang kalan mo. Inikot-ikot ko naman yan, wala namang apoy. Sinasaksa kasi to sa kuryente. Anak ng pating naman. Ganun ba yun? Ganun nga. Wala na. Luto na. Kain tayo? Sagot ng dalaga at dinala ang kaniyang mga niluto sa mesa habang si Keegan naman ay napahilot na lang ng kaniyang ulo. Diyos ko. Sana tulungan mo akong umintindi sa dalawang babae sa buhay ko. Isang tinuturing akong bata at isa namang kilos bata. Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Maaga yata akong mamamahinga nito. Konsumisyon ni Keegan at sumunod na siya kay Zera. Kasalukuyang nasa hapag ngayon ng dalawa at sarap na sarap si Keegan sa inihaing kaldereta ni Zera. Zera, kahit muntik mo na akong patayin sa kaba kanina, hindi ko pwedeng ipagkailan na masarap ang luto mo. Kanina mo natutunan to? Sa lola ko, magaling siyang magluto at ang luto ko, wala lang yan sa luto niya. Kumusta pala ang lola mo? Hindi ko nga alam eh. Wala akong balita sa kanya. Wala akong cellphone eh. Basta ang alam ng lola ko ay nandito ako sa Maynila para magtrabaho. Pero minalas ako at hindi pala magandang trabahong alok sa akin. Mabuti nga't nag-cross ang landas natin dahil kung hindi ko alam kung nasa na ako ngayon. Hindi ka ba nag-aalala sa lola mo? Nag-aalala syempre.
Mahal ko kaya yun. Batid ko na nag-aalala na siya sa akin at baka wala siyang maayos na tulog dahil sa akin. Isa pa, ni hindi ako nakatawag sa kanya dahil wala akong cellphone. Pero may number niya naman ako. Tsaka ko na siguro siya tatawagan kapag binayaran mo na ako. Sagot ni Zera at nahabag si Keegan dito. Pasaway si Zera at medyo inosente sa ibang bagay. Pero ang mukha nito, ang imahe nito, ang puso nito, ang salita nito ay puno ng kabaitan. Hindi niya sukat akalain na makakasundo nito ng kay Bilis, ang kaniyang ina. Mabait si Zera, kaya naiintindihan niya ang kanyang ina kung bakit gusto nito si Zera para sa kanya. At habang tumatagal, ay nakikitaan niya ng kabaitan ng dalaga. Zera, if you like, you can use my phone. Talaga? Pwede kong gamitin yan? Of course. Pagkatapos natin kumain, ipapahiram ko sa yung cellphone ko. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay pinahiram nga ni Keegan ang kanyang cellphone sa dalaga. Keegan, hindi ako marunong gumamit ng touchscreen. Wala ka bang dipindot dyan? Come here. Sambit ni Keegan at kinuha ang phone sa dalaga. Tell me your number. Dugtong nito at agad na sinabi ng dalagang numero ng kaniyang lola. Habang tinitipa ni Keegan ang numero, ay napapatingin siya sa magandang mukha ng dalaga. Wala itong makeup, pero litaw na litaw ang ganda nito at hindi niya namamalayan. Naunti-unti na siyang nahuhumaling sa dalaga at kusang gumalaw ang kaniyang kamay at hinawakan ang baba nito. Zera, may nagsabi na ba sa'yo na maganda ka? Seryoso niyang tanong sa dalaga at takang napatingin si Zera dito at kasabay nito ay ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Wala pa. Madalas akong natatawag na pangit sa amin dahil sa uri ng kutis ko. Marumi raw. Aniya at umiling ang binata. Hindi nakakapangit ang pagiging morena mo. I'm telling you, Zera. You're very beautiful. Sa labas at sa panloob mo. Mula sa pusong wika ng binata at tila may kung ano siyang nararamdaman para sa dalaga. Nagring na. Akin na. Pag-iba ni Zera ng usapan upang basagin ang nag-iibang ihip ng hangin sa pagitan nila ng binata. Sorry. Here. Tura ni Keegan at kinuha ng dalagang cellphone mula sa kamay nito. Hello, Lola? Oh, Zera, magpapadala ka na ba? Wala na kaming pera dito at kailangan namin ng panggastos. Sambit ng babaeng sumagot sa tawag at nagsalubong ang dalawang kilay ni Zera. Ma, bakit ka nandyan sa bahay ni Lola? Sabi ng Lola may umalis ka at magpapadala ka kaya bumalik ako dito. Sa akin may padala ang pera mo at ako nang bahala sa Lola mo. Tura ng kaniyang ina at kay bilis na nabuo ang galit sa puso ni Zera. Halos 20 taon mo kaming iniwan ni Lola na kami lang dalawa, Ma. Tapos babalik ka dahil nalaman mo lang na nagtatrabaho ako? Sambit ni Zera sa magkahalong sakit at galit ang kanyang nararamdaman para sa sariling ina. Aba, Zera! Ano man ang sabihin mo, anak pa rin kita. Ako pa rin na nagluwal sa'yo. Baliktarin mo man ang mundo. Kung wala kang pera, edi wag kang magpadala at hindi ka kain ng lola mo. Ano yun? Kailang ng bagong mong asawang kakain dyan at hindi ang lola ko? Oo na. Ikaw pa rin ang ina ko. Kahit anong gawin ko pero iniluwal mo lang ako. Inutot mo lang ako. Pero kailanman ay hindi ka nagpakaina sa akin. Dahil sa lahat ng tao, ikaw pang unang nag-abandon na sa akin. Kayo ng sarili kong ama. Wala kang kwentang anak! Sagot ng ina ni Zera. At sa galit ni Zera ay naitapon niya ang cellphone ni Keegan. Zera, what are you? Bulalas ni Keegan at akmang magagalit pa sana siya sa dalaga, ngunit bigla itong natunaw nang makita niyang umiiyak ito. What happened? Why are you crying? Ang kapal-kapal kasi ng mukha niya. Nalaman niya lang na nandito ako sa Maynila para magtrabaho tsaka siya umuwi kay Lola. Wala naman akong problema kung uuwi siya kay Lola eh. Ang masakit lang ay umuwi lang siya dahil magpapadala ako ng pera.
Tapos pagbabantaan niyo pa ako na hindi kakain si Lola kung hindi ako magpapadala. Anong klase siyang ina at anak ha? Ganun lang ba kami ni Lola para sa kanya? Walang kwenta? Ang sakit, Keegan. Ang sakit-sakit. Tipong hindi ka na nga minahal ng sarili mong ina. Nagawa ka pang ang tawaging walang kwenta. Hagulhol ni Zera at mahigpit siyang niyakap ni Keegan. It's okay. You're a strong person, Zera. Pwede kang kumapit sa akin. Sa amin ni Mama kung nahihirapan ka. Nandito lang kami para sa'yo. I'm so proud of you. Akala ko noon ang malas kong tao dahil may ina akong sobra kong mag-alaga. Pero ngayon na dumating ka sa buhay ko, nahihiya ako, Zera. Naisip ko napakaswerte ko pala sa ina ko. Tahan na, Zera. Sambit ni Keegan at pinunas ang mga luha ng dalaga at muli itong niyakap ng mahigpit hanggang sa tumahan ito. Nang tumahan ng dalaga, ay nahihiya niyang pinulot ang cellphone ni Keegan at ibinalik dito. Basag na. Pasensya ka na, Keegan. Ibawas mo lang to sa magiging sweldo ko sa'yo. Hindi na kailangan dahil nasa bakasyon si Mama at ang kasambahay. Gusto kong ipagluto mo ko ng ulam bukas. Dapat yung masarap. Dapat yung the best sa probinsya nyo. Pwede ba yun? Oo naman. Yun lang ba? Pues, ihahain ko sa'yo lahat bukas. Tura ni Zera at sa ganoong paraan ay nagkasundo ang dalawa. Kinabukasan ay maagang namalengke si Zera at lahat ng the best sa probinsya ay binili niya at inihain kay Keegan. At ngayon ay kasalukuyang kaharap ng binatang mesa habang nakangiwi at nakatakip ang ilong. Ano to? Tanong nito habang binibitin sa ereng kawawang isda. Yan, tuyo. Tuyo? Bulalas nito at inamoy ang ulam. Ang baho. Amoy ano? Amoy puday? Ganyan talagang amoy niyan pero masarap yan. Tikman mo. I'm not sure about that. Teka, ano naman tong parang gray na sabaw? Tsaka may isda na maliit. Bakit may damo sa plato, Zera? Grabe ka naman, uy. Hindi yan damo. Talbos ng kamote yan. Tsaka ginamos ang partner niya. Isinasawsaw yung talbos ng kamote dyan sa ginamos. Tikman mo na. Are you sure na pagkain yan? Nilalason mo ba ako? Hindi ako mamamatay tao, Keegan. Tikman mo na lang kaya. Alright, let's give it a try. Tura ni Keegan at natatakot na tinikman ang inihain ni Zera para sa kanya. Sa isang nguya ni Keegan ay kinilatis niya ang lasa at unti-unti niya itong nagustuhan. Masarap, di ba? Yeah, it smells like pero masarap. Masarap naman. I like it. Marami pa ba nito? Pero Zera, ang liliit naman ng ano to. Ginamos, right? Kawawa naman kainin ng mga isda nito. Ang bata-bata pa, kinuha nyo na sa piling ng ina. Tura ni Keegan at malakas na napatawa si Zera dito. Hindi nagtagal ay tapos na ang dalawa sa kanilang hapag at ngayon ay papasok na ng kanyang office si Keegan. Keegan, sandali! Ang tuxedo mo! Awat ng dalaga sa binata at sinuot niya ang tuxedo kay Keegan. Habang ginagawa ito ni Zera ay seryosong napapatingin si Keegan sa dalaga. Hindi lang mabait si Zera, kundi maasikaso din at isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. You're a wife material, Zera. Sambit niya at saglit na napatigil ang dalaga sa pag-aayos ng tuxedo. Anong pinagsasabi mo? Ayos na palang necktie mo. Pwede ka nang umalis. Aniya, saka tinalikuran ng binata. Ngunit maagap na hinawakan ni Keegan ang kamay nito. Keegan, bakit? Nothing. Sagot ng binata at dahan-dahang binitawan ang kamay ng dalaga. Habang si Zera naman ay bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Sige. Aalis na ako. Paalam ni Keegan habang hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Kapag kapiling niya si Zera ay gumagaan ang mundo niya. Oo at may sarili itong katangahan pero maggaan itong kasama. Masaya siya sa kabaitan nito at pakiramdam niya ay
Nahuhumaling siya sa dalaga, ngunit hindi pa ito malinaw sa kanyang damdamin. Kinabukasan ay maaga na namang nagising si Keegan. Kakauwi lang ng kanyang ina kagabi, kaya inaasahan na naman niya ang bata nitong pagtrato sa kanya. At ngayon ay kasalukuyang magkakasalo sila sa iisang hapag. Mga anak, kamusta kayo dito sa bahay habang wala ako? Ayos lang po, Ma'am Linda. Masaya po. Talaga ba? Alam nyo, nagpakaisip-isip ko na bakit magkaiba kayo ng kwarto kung magkasintahan naman kayong dalawa? Tanong nito at agad na nagkatinginan sina Keegan at Zera. Because hindi pa kami mag-asawa ni Zera. Opo, yun nga po yun, Ma'am. Ma'am? Mama na lang, Zera. Naisip ko lang naman magsama na lang kaya kayo sa iisang kwarto. Po? Sabay na bulalas ng dalawa at nagpalipat-lipat ng tingin si Linda sa dalawa. Oh, bakit ganyan ang mga reaksyon yung dalawa? Zera, mahal mo naman si Keegan, hindi ba? Tanong ni Linda at kay bilis na tumibok ang puso ni Zera sa tanong nito at tila parang umuurong ang kanyang dila. Mahal po. Keegan, mahal mo si Zera, hindi ba? Yes, Mama. I love her. At ang pagmamahal na yan ay papunta sa kasal, hindi ba? Don't tell me no, Keegan. Gusto ko si Zera para sa'yo. At simula sa araw na ito ay gusto kong magkasama kayo sa isang kwarto. Wala naman siguro kayong sikretong tinatago mula sa akin, hindi ba? Of course, wala naman, Mama. Good. Zera, doon ka lang matulog sa kwarto ni Keegan. Kung magkakaapo ng mas maaga, mas maganda. Sambit ni Linda at napanganga na lang si Zera sa pasyan ni Linda. Apo? Oo, ginagawa ang apo, Zera. Sana gawin niyo ng mas maaga para may bago akong baby. Tura ni Linda at kapwa ng kibit-balikat sina Zera at Keegan. Hindi nagtagal ay tapos na ang lahat sa kanilang umagahan at ngayon ay palis na si Keegan nang mansyon ang biglang lumapit sa kanyang ina. Anak, sandali lang to. Ipinagbalot kita ng baon mo para hindi ka magutom sa office. Tsaka ito, may 4 na panyo ka sa maliit na bag na ito. Gamitin mo yan kapag pinagpapawisan ka at ilagay mo sa likod mo ang iba. At ang pulbo, may pulbo na rin dito at… Ma! Naiiritang sambit ni Keegan at napalakas ang kanyang boses sa kanyang ina. Anak! Ma, hindi na ako bata. Manlaki na ako. Hindi mo na ako kailangang alagaan ng ganyan. Nakakahiya sa mga taong nakakita sa atin. Sa kahit saan man tayo magpunta. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko kahit wala ka. Sambit ni Keegan at kitang-kita sa mukha ni Linda ang lungkot at bagsak balikat itong umalis ng walang imik. Ma! Tawag ni Keegan nang mapagtanto ang kanyang kamalian. Pastilan jud ka, Keegan! Bakit mo sinabi ang mga yun sa ina mo? Tignan mo, buang ka talaga. Inis na sambit ni Zera at sinundan niya ang ginang. Habang si Keegan naman ay nagsisisi sa kanyang ginawa, kaya't imbis na sundan ang kanyang ina, ay mas pinili niyang umalis. Simula sa sandaling yun ay nagkulong sa kanyang sariling kwarto si Linda at bihira lang kung lumabas. At kahit sinusubukan itong kausapin ni Keegan pagka-uwi niya galing sa office, ay hindi ito sumasagot. Ma, I'm sorry. Mag-usap naman tayo, Ma. Hayaan mo muna. Nasaktan mong damdamin ng ina mo eh. Hayaan mo siyang mapag-isa. Wika ni Zera at mabigat ang mga paa ni Keegan na pumunta sa hardin at sinundan siya doon ni Zera. Diyos baka makatulong sa pag-iisip mo. Alok ng dalaga at malugod itong tinanggap ni Keegan. Salamat, Zera. Aniya at tinalikuran siya ng dalaga. Zera, sandali. Bakit, Keegan? Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol ba ito sa inyo ng ina mo? Yes. Sa tingin mo, sumobra ba talaga ako? Alam mo, Keegan, hindi mo naman kailangan itanong sa akin kung sumobra kayo.
Kaya ka hindi mapakali kasi alam mo na yun sa sarili mo. Matapat na sambit ni Zara at nahihiya si Keegan sa kaniyang sarili. I know. It's just, gusto kong maramdaman na may tiwala sa akin si Mama. Nakaya ko na. Habang tinatrato niya akong parang bata, pakiramdam ko'y walang nagbago sa sarili ko. Gusto ko lang naman hayaan niya akong kumilos bilang ako, na hindi na siya nag-aalala. Naiintindihan ko naman ang gusto mong mangyari at ang gusto mong sabihin sa ina mo. Pero hindi mo siya dapat pinagtaasan ng boses. Isa pa ang swerte mo sa nanay mo na kahit matanda ka na hindi siya napapagod na alagaan ka. Kumpara naman sa akin. 2 taong mahalaga sa buhay kong sinukuan ako at iniwan ako. Kaya ikaw, napakaswerte mo, Keegan. Bumawi ka sa nanay mo. But how? Ikaw nang nakakaalam niyan. Tura ni Zara at nag-isip si Keegan ng pwede niyang gawin para sa kanyang ina. Should I give her a fish? Anyway, Zara, thank you. Thank you for coming into this mansion. Our life changes simula nung dumating ka. Thank you, Zara. Walang anuman, kagaya ng sinabi mo. Nandito din ako para sa'yo. Sagot ni Zara at nagkapalagayan sila ng loob ng binata. Kinagabihan habang tulog ng lahat ay hindi mapakali si Zara kakaisip kay Linda. Mabait ang ginang at hindi niya maatim na nakikita itong nasasaktan. Dahil hindi siya makatulog ay dumungaw siya sa bintana at nakita niya sardi ng ginang na nakaupo habang mag-isa kaya't nagpa siya siyang bumaba at lapitan nito. Gabi na po Bakit gising ka pa? Mahina niyang tanong rito at matamlay siyang tinignan ng ginang. Hindi ako makatulog Gusto mo po ba ng kausap? Maupo ka nga rito sa tabi ko, Zara. Aniyaya nito sa kanya at umupo nga ang dalaga sa kanyang tabi. Parang ang lalim po ng iniisip mo Si Keegan ba? Zara, sa tingin mo, masama ba akong ina? Bakit kaya nasabi ng anak ko sa akin? Hindi niya ba ako kailangan? Walang duda na mahal ka ni Keegan at sigurado ako na hindi ka naging masamang ina sa kanya. Sana wag niyo lang po akong masamain. Nasabi lang yun sa inyo ni Keegan dahil sa kabila ng edad niya tinuturing mo pa rin siyang bata. Dahil anak ko siya. Kahit anong edad niya mananatili siyang bata sa paningin ko dahil sa sinapupunan ko siya unang namuhay. Alam ko po at isa kang dakilang ina. Katunayan nga'y napakaswerte ni Keegan sa'yo at may ina siyang katulad mo. Hindi kagaya ko na tinalikuran ako ng lahat at lola ko na lang ang nagmahal sa akin. Pero wag mo sanang kalimutan na hindi na bata si Keegan. Matanda na siya at kaya niyang nasabi sa'yo dahil gusto niyang ipahiwatig sa'yo na kaya na niyang sarili niya. Na maayos at malakas mo siyang pinalaki. Na isa na siyang matibay na lalaki. Na nandyan ka man sa tabi niya o wala, kaya na niya ang sarili niya dahil pinalaki mo siyang matibay. Yun lang ang gustong ipakita ni Keegan sa'yo. Sambit ni Zara at napaluha ang ginang. Maaaring tama ka, Zara. Sadyang sa mata ng isang ina, ang anak ay mananatiling anak. Gaano man kalaki ang edad nito. Patuloy namin kayong mamahalin kahit na tumanda na kayo. At tama ka, nakalimutan ko na malakas na ang anak ko. Na darating ang panahon na hindi na niya ako kailangan. At sa mundong ito, kaming mga magulang ay hindi habang buhay. Darating ang panahon na lilisan akong masaya dahil may matibay akong anak. Sambit ni Linda at niyakap ito ni Zara. Kay buti mo po bilang isang ina. Wala kang katulad. Papuri ni Zara at isang bisig pang yumakap sa kanila. At iyon ay si Keegan. Mom, I love you. You're the best mom for me. I'm sorry sa mga nasabi ko. Gusto ko lang makita mo na I'm not a baby anymore. Na isa na akong matibay na binata na at pinalaki mo. Pasensya ka na rin, anak. Uniko iho kita Mahal na mahal kita. Naluluhang sambit ni Linda at mahigpit na niyakap ni Keegan ang dalawang babae sa buhay niya.
Nang matapos ang pag-uusap na yon, ay agad na nakatulog si Linda sa salid nito. Habang sina Zera at Keegan naman ay kasalukuyang magkasama sa hardina at nakatingala sa mga bituin sa langit. Zera, thank you for everything. Kung hindi ka dumating sa buhay namin ni Mama, baka walang nagbago sa pagitan naming dalawa. Ganon din naman ako. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi ko na alam kung sang banda ko sa lansangan ngayon. Siguro may dahilan kung bakit tayo pinagtagpo. Tura ni Zera at hinaplos ni Keegan ang pisngi ng dalaga at pinakatitigan niyang mukha nito at wala siyang ibang nakikita kundi isang babaeng tila nagpapatibok ng puso niya. Napakabuti ng puso mo, Zera. You're beautiful, inside and out. Napakasimple mong babae at kahit sino'y kaya kang mahalin nang walang kahit anong kondisyon. Sambit ni Keegan at napako ang mga mata nila ni Zera sa isa't isa. Sa sandaling yun ay hindi nila maalis ang kanilang mga titigan nila sa isa't isa at kapwa kumakabog ng kay lakas ang kanilang mga puso. At sa ihip ng hangin ay unti-unting lumalapit ang labi nila sa isa't isa at akmang hahalikan siya ng binata nang biglang umiwas ang dalaga. Matutulog na ako. Palusot niya at kay bilis na tinungong hagdan papasok sa kanyang kwarto. Nang makapasok siya sa kanyang siliday, napasandal siya sa pintuan hawak ang kanyang dibdib. Ang bilis. Kay bilis ng pagtibok ng puso ko. Ano kaya itong nararamdaman ko? Gusto ko na ba siya? Hindi. Hindi maaari dahil lang pananatili ko rito ay malapit na ring matapos. Hindi ako pwedeng umibig sa taong langit ang agot sa akin. Aniya sa kanyang isipan at sinubsob ang kanyang mukha sa unan. Habang si Keegan naman ay naiwang mag-isa sa hardina at malinaw sa kanyang isipan na may malalim siyang nararamdaman para sa dalaga at higit pa ito sa isang peking nobya lamang. Kinaumagahan ay maagang nagising si Zera at kasalukuyang kaharap niyang 5 isda na nakasupot at malayang lumalangoy sa tubig. Isda? Ito kayang ulam ngayong umaga? Tanong niya sa kanyang isipan at nagsalita mula sa kanyang likuran si Linda. Kay gandang isda! Ang taba! Parang ang sarap niyan, Zera! Natatakam na sambit ni Linda at napatingin si Zera dito. Oo nga po, parang ang sarap ilunod sa sabaw. Tamang-tama at gusto kong kumain ng isda. Pero bakit nakasupot? Nabanggit kasi ni Keegan sa akin kagabi na bibigyan ka niya ng isda bilang pagbawi sa'yo. Kaya siguro bumili siya ng buhay na isda para mas presko. Yun naman pala. Mamaya pa darating ang kasambahay natin, Zera. Pwede bang ikaw na ang magluto niyan? Ay opo, sinabawan po ba? Sinabawan na may sili, anak. Parang ang sarap ng isda na yan. Nakakatakam kainin. Naglalaway na sambit ni Linda at kinuha na ni Zera ang isda at nilagay sa kusina. Pagkalipas ng ilang sandali ay dumating si Keegan at may bitbit itong bagay sa kanyang 2 kamay at masaya itong sinalubong ng kanyang ina. Anak, akala ko nasa office ka na. Alam mo, gustong gusto ko yung binili mong isda. Ang taba! That's my apology for you, Mama. Alam ko mahilig ka sa isda kaya bumili ako ng isda para sa'yo. Kaya bumili na rin ako ng aquarium. Aquarium? Yes, Mama. Aquarium. Para saan? Bibili ka pa ng ibang isda? Hindi po, Mama. Nakabili na ako ng isda. Yung isdang nakalagay dito. Teka, nasaan ang isda? Tanong ni Keegan at napakamot ng kanyang puwet si Linda. Anak, wala na. Wala na? Sabaw. Sabaw? Pinasabawan ko, anak. Ano? Malakas na bulalas ni Keegan at napakamot ng kanyang ulo si Linda. Hindi ko naman alam na bubuhayin ko pala yun. Pero baka buhay pa. Sandali. Zera! Zera! Sigaw ni Linda habang nakasunod sa kanya si Keegan at lumapit sa kanilang dalaga. Po, ang isda.
Nasaan na? Lumalangoy pa ba? Opo, lumalangoy na po. Tura ni Zera at nakahinga ng maluwag si Linda at Keegan. Thank God at buhay pa. Akin ang isda. Nasaan ang isda, Zera? Hilaw pa. Nandun ba't pinapalangoy ko pa sa sabaw? Sagot ni Zera at halos simatayin ng dalawa sa sagot ng dalaga. Habang si Keegan naman ay napahilot ng kanyang ulo habang natatawa sa dalawang babae. That fish is not for cooking. Tanging sambit ni Keegan at humalakhak ng kay lakas. Habang si Linda at Zera naman ay nasasayangan sa isda dahil hindi pala ito pwedeng kainin. Kinagabihan ay kasalukuyang nasa kwarto na si Keegan at nagdadalawang isip si Zera na pumasok sa silid nila ng binata. At sa bawat sandaling naalala niya ang halik na muntik ng mamagitan sa kanilang dalawa noong nakaraang gabi. Zera, pumasok ka na. Magpahinga ka na. Agaw atensyon ni Linda at peking ngumiti si Zera. Opo, papasok na po. Go ahead. Panunuorin kita habang pumapasok sa silid niyo ni Keegan. Ang apo ko ha. Bilisan niyo na. Sambit nito at walang nagawa si Zera kundi ang pumasok sa silid ng binata. Nang makapasok si Zera sa naturang kwarto, ay nakita niya si Keegan na nakatayo sa harapan ng bintana. Hawak ang isang baso ng wine at naka-boxer lang ito at wala itong damit sa itaas. Malaki ang katawan ni Keegan at hindi niya maiwasan ng mapatingin dito. You want to have some wine? Ayoko, baka mapait. Okay, I will finish this wine at matutulog na tayong dalawa. Tayong dalawa? Yes, you and me in one bed, right? Oo, bahala ka. Utal-utal niyang sagot upang maiwasan ang kaba sa kanyang dibdib at binaling niya ang kanyang atensyon sa libro. Ngunit panay ang kanyang pagtingin sa katawan ng binata at palagay niya si Keegan pa lang ang lalaking nakita niyang halos perpekto mula sa muka pababa sa katawan. You're smart, Zera. Naintindihan mo bang binabasa mo? Oo naman, marunong naman ako magbasa. Kahit baliktad? Kahit libro ang hawak mo pero ang mata mo'y nakatingin sa akin. Pil yung sambit ni Keegan at kay bilis na tinignan ni Zera ang libro. At doon niya napagtanto na baliktad pala ang hawak niyang libro. That's all right. You can look at me as much as you want. Dugtong ni Keegan at walang paglagyan ng kahihiyan ni si Zera. Makalipas ang ilang sandali natapos na si Keegan sa kaniyang wine at nagtaka si Zera ng tila hindi mapakali si Keegan sa kaniyang puwet. Keegan, ano bang problema? Bakit parang ayaw mong maupo? Tanong niya dahil panayang ngiwi ng binata. Don't mind me. May masakit ba sa'yo? Well, may tumubo sa likod ng hita ko na bukol and it hurts me. Patingin? No need. Patingin nga. Gusto mo lang yatang makita ang buong katawan ko eh. Kanina ko pa nakikita ang kahubaran mo, Keegan. Patingin nga. Gusto mo ng tulong o hindi? Demanda ng dalagat dahil sa sakit ay napilitan si Keegan na dumapa. At doon bumalandra sa mga mata ni Zera ang namumulang tumubo sa hita ni Keegan. Pigsa? Bakit ka nagkapigsa? Hinog na oh. Palabasin ko ang nana. Wait, para kang excited ah. Dahan-dahan lang ah. Pakiusap ni Keegan at lingid sa kanilang kaalaman na may balak makinig si Linda sa labas ng kanilang pintuan. Keegan, ang tigas nito at ang laki. Parang marami kang ilalabas. Sambit ni Zera at namilog ang bibig ni Linda habang lihim na nakikinig sa dalawa. Ayan na, bakbaka na. Sisimulan na nila ang apo ko. Zera, wag mo naman masyadong idiin. Kailangan ko tong idiin para mas maraming lumabas. Zera, dahan-dahan lang. Sorry, hindi ko mapigilan ng kamay ko. Zera! Ay na! Lalabas na! Ang dami! Pero alam ko mas marami ka pang katas na sa loob na kailangan mong ilabas. Turan ni Zera at napahawak ng kanyang dibdib si Linda. Ang wild nilang dalawa.
Sa bagay mga bata pa. Naku, magkakaroon na talaga ako ng apo. Excited na sambit nito at masayang nilisan ng pintuan ng dalawa. Habang sa kabilang banda naman ay nasasaktan si Keegan sa kaniyang pigsa. Tapos na ba, Zera? Ang sakit. Sa ngayon wala nang lumalabas pero meron pa yan bukas kaya bukas ulit. Pahiran ko muna. Sagot niya at sa wakas ay gumana ang bahagyang pakiramdam ni Keegan. Kinaumagahan ay maagang nagising si Zera at Keegan at nagulat sila nang sa kanilang pagbaba ay nakahanda na ang lahat ng mga pagkain at si Linda mismo ang nag-asikaso sa hapag. Ma, anong meron? At marami yatang pagkain sa mesa. Ay talagang maaga akong naghanda dahil alam kong napagod ka kay Zera kagabi. At ikaw naman Zera, kumain ka ng marami at alam kong sa loob ng ilang buwan ay bibigyan mo na ako ng apo. Apo? Diba, kagabi? Huwag nang mahiya anak. Normal yun sa nagmamahalan. Sige na, kumain na kayo. Ngiting sambit ni Linda at takhang napatingin ng dalawa sa isa't isa. Gayunpaman ay masaya nilang pinagsaluhan ng nasa hapag. Siya nga pala Zera, Keegan. May gusto kong sabihin sa inyong dalawa. Ano yun, Mama? Gusto kong magpakasal na kayo ni Zera. Lathala pa nito at biglang nabulunan si Zera. Kasal po? Kasal? Oo, kasal. Iyaman na rin at ginagawa nyo na ang gawaing mag-asawa. Ay gusto kong maging legal na kayong dalawa sa papel at sa batas. Pero... Let's talk more about it later, Mama. Tanging sambit ni Keegan at napataas ang kilay ni Zera nang makitang hindi yata na alarma ang binata sa sinasabing kasal. Hindi nagtagal natapos na sila sa hapag at ngayon ay kasalukuyang paalis na si Keegan at inaasikaso siya ni Zera. Keegan, anong kasal? Kasal? Alam mo naman yun, hindi ba? Alam ko. Bakit hindi ka nababahala? Ipapakasal na tayo ng mama mo. Hindi pa tayo nag-ihiwalay. Tsaka sandali at aayusin ko muna ang necktie mo. Wika ni Zera at inayos ang necktie ng binata at biglang hinawakan ni Keegan ang kamay ng dalaga. Keegan, bakit ganyan ang mga tingin mo sa akin? Nakakailang ka. Hindi tayo maghihiwalay. Ano? Bulalas niya at kay bilis nitong hinalikan ang kaniyang labi. Keegan. Naistato ang bigkas ni Zera at isang ngiti ang namutawi sa labi ng binata. Nakatingin si Mama, kaya kailangan kong halikan ka. Ayoko siyang magduda. Katwiran ng binata at nauudyok pa siyang halikan muli ang dalaga. Pero, hindi na naituloy ni Zera ang nais niyang sabihin nang hawakan ng binata ang kanyang batok at muli siya nitong hinalikan sa labi. Sa pagkakataong ito, ang mga halik ni Keegan ay mapusok, mariin na para bang may lihim siyang damdamin na nais isiwalat. At sa bawat sandali na nararamdaman ni Zera ang masarap na halik, ay unti-unting bumibigay ang kanyang puso at kusang gumagalaw ang kanyang labi upang gantihan ng halik ang binata at kapwa hingal bago nila binitawan ang labi ng isa't isa. Pasok na ako sa loob. Apurang paalam niya sabay tinalikuran ng binata. Zera, sandali. Tawag ni Keegan sa pangalan to at napatigil si Zera. Zera, kailangan kitang makausap mamaya. Yung tayong dalawa lang. Hihintayin kita. Sagot ni Zera bago tuluyang pumasok sa mansyon. Nang makapasok si Zera sa loob ng mansyon, ay sumandal siya sa pintuan na may ngiti sa kanyang labi. Biglaan na naging halik ngunit nagdala ito ng masayang damdamin para sa kanya. Ewan ba niya, pero palagay niya'y nagmamahal na siya. Samantala, sa kabilang banda naman ay panay ang pagngiti ni Keegan habang iniisip niyang dalaga. Mahal niya si Zera at yun ang malinaw sa kanya. At sa buong araw niya sa loob ng kanyang office, ay ganado siyang nagtrabaho habang iniisip niya ang dalaga. Habang sa kabilang banda naman ay hinahanap ni Linda si Zera. Nandito ko lang pala sa hardin, Zera. Kanina pa kita hinahanap. Bakit po?
Ang pabaon ko kay Keegan ay naiwan niya. Pinabalot pa naman niya ito kanina. Pwede mo bang ihatid ito sa office niya? Po, pero hindi ko po alam ang office niya. Dadalhin ka ng driver doon at kapag nakita nila na sakay ka ng driver ko ay papapasukin ka kagad ng guards. Sige na anak, ihatid mo na ito sa kanya. Sige po, ihatid ko po. Sagot ni Zara at agad na umalis kasama ang driver. Habang sa kabilang banda naman ay may isang babae ang nagpupumilit na pumasok sa loob ng office ni Keegan. Ma'am, bawal po talagang istorbohin si Sir Keegan. Don't you know who I am? I'm his girlfriend. Kilala po kita madam pero pinagbabawal ka ni Sir Keegan dito. No! Paraanin mo ako! Pagpupumilit ng babae at tinulak nito ang sekretary at tuluyan na itong nakapasok sa office ni Keegan. What are you doing here, Elisa? Bulalas ni Keegan nang makita ang dating kasintahan. Sir, pasensya na po't ayaw po talagang paawat eh. It's okay. Leave us alone. Utos ni Keegan at umalis na ang sekretary. Habang si Elisa naman ay lumapit sa binata. Why are you ignoring me, Keegan? Because I don't want to see you anymore. Hanggang ngayon ba galit ka sa akin? It's you who I love. At wala akong balak na paniwalaan ka. Bakit ang tigas mo? Tell me, nakahanap ka na ba ng babaeng ipapalit sa akin? More better than you, Elisa. Sinasabi mo lang yun to push me away. But I swear, kung matitikman mo ulit ang halik ko, babalik at babalik ang pagmamahal mo sa akin, Keegan. Wika ni Elisa at bigla nitong hinalikan si Keegan. Habang si Zara naman ay saktong sa paglapat ng mga labi ng dalawa, ay siya ring pagbungad niya sa pintuan at gulat siya sa kanyang natunghayan. At hindi sadyang nabitawan niyang hawak niyang baon dahilan upang makuha niyang atensyon ng dalawa. Zara! Bulalas ni Keegan ang makitang dalaga at kay bilis na tumulo ang luha ng dalaga mula sa kanyang mga mata at tumakbo palayo. Zara! Sandali! Zara! Sigaw ng binata at walang humpay niyang hinabol ang dalaga hanggang sa nakalabas sila ng building. Nang makalabas ng building ang dalawa, ay agad na sumakay ng kotse si Zara. Manong uwi na tayo. Pero si Sir. Zara, let's talk. Manong uwi na tayo. Mariing sambit ni Zara at sununod siya ng driver. Habang si Keegan naman ay sumakay sa kanyang sariling kotse at hinabol ang dalaga. At sa haba ng kanilang habulan ay nag-abot din sila sa mansyon. Zara, let's talk. Pakiusap ni Keegan at lumuluha siyang hinarap ni Zara. Talk para saan? Wala naman tayong dapat pag-usapan. Meron, Zara. Meron. Wala. Walang tayo kaya wala tayong dapat pag-usapan. At hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit nasasaktan ang puso ko ng ganito dahil walang tayo. Zara, hayaan mo kong magpaliwanag. Hindi yun ang nakita mo. Walang ibig sabihin ng nakita mo, Zara. Yun nga eh. May ibig sabihin man yun o wala, lugi pa rin ako. Ano ba ang laban ko? Ito lang naman ako. Nagpapanggap na girlfriend mo pero totoong nasasaktan ang puso ko. Nasasaktan ako, Keegan. Nasasaktan ako kahit ang lahat ng ito'y pagpapanggap lang. Sambit niya at narinig ito ni Linda na kasalukuyang nakatayo sa itaas ng hagdan. Ano? Anong ibig sabihin ito, Zara? Galit na bigkas ni Linda at bumaba ito ng hagdan at nilapitan ng dalawa. Anong kaguluhan ito, Keegan? Zara, tama ba ang narinig ko na nagpapanggap lang kayong dalawa? Hindi makapaniwalang tanong ni Linda at nagpalipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. Ma, magpapaliwanag po kami. I don't need any of your explanation. All I need is to know the truth. Opo. Lakas loob na sagot ni Zara at batid niya ang kanyang sarili na hindi na nila may tatago ang lahat. Tama po kayo nang narinig. Nagpapanggap lang po kami bilang magkasintahan at walang namamagitan sa aming dalawa. Niloloko niyo lang pala ako. I can't believe you. Sa dinami-rami ng taong pwede niyong lokohin ako pa. Alam mo, Zara, ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga sinungaling.
Masakit sa mata, masakit sa tenga. I hate liars like you. At ikaw naman, Keegan, paano mo nagawang paglaruan ng tiwala ko, ha? Ma, I'm sorry. I'm sorry din po. Sorry? Zara, I like you. I love you. Pero magaling ka palang magsinungaling. Mariing sambit ni Linda sabay walkout. Nang makalis ang ginang, ay umakyat sa kanyang silid si Zara at doon nagkulong. Zara, mag-usap tayo. Zara! Zara! Tawag ni Keegan sa pangalan nito, ngunit hindi ito sumasagot. Okay, naintindihan ko kung ayaw mo makipag-usap sa akin ngayon, Zara. Pero sana hayaan mo kung makausap ka kapag handa ka na. Marami akong gustong sabihin sa'yo, Zara. At kasali na roon ang nararamdaman ko. Bigkas ni Keegan at hinayaan niya munang mapag-isa ang dalaga. Habang sa kabilang banda naman ay panay ang pagluha ng dalaga. Mahal niya si Keegan pero nasasaktan siya sa kanyang nakita kahit wala naman silang relasyon. At nakokonsensya siya sa ina ng binata sa panloloko ng kanilang ginawa. Nahihiya siya at pakiramdam niya wala na siyang mukhang ihaharap sa mga ito kahit napagpasya niyang mag-impake at nagsulat ng liham. Kinaumagahan ay maagang nagising si Keegan at sa kanyang pagbaba ay nandoon na sa sala ang kanyang ina at hindi ito mapakali. Mamong mukha mo. You disappointed me, Keegan. I know, pero it's all my plan, Ma. Walang kinalaman dito si Zara. Plano kong lahat ng ito. Yun nga ang masama. Naniwala ako na totoo ang lahat ng nakikita ko at naging masaya ako sa inyong dalawa pero hindi pala totoo ang lahat. Gusto ko si Zara para sa'yo, anak. Siyang gusto ko. And it hurts me matapos kong malaman ng lahat. At alam mo ba kung anong mas masakit? Nakapagbitaw ako ng masamang salita kay Zara kagabi. At hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa kanya. Keegan, wala ka bang pagmamahal kay Zara? At first wala, Ma. Pero habang tumatagal, ay gumagaan at napapalagay ang loob ko sa kanya. I'm in love with her, Mama. At alam kong ganoon din siya sa akin. Yun naman pala. Bakit hindi ka pa umamin kung tunay mo pala siyang mahal? Aaminin ko naman sana, Mama. Pero nakita niya ako kahapon na hinalikan ako ni Elisa. Ni Elisa? Hayop na babaeng yun? At may lakas ng loob pa siyang magpakita sa building mo matapos ang lahat? Keegan, ano pang hinihintay mo? Umakyat ka na sa taas at kausapin mo si Zara. Dapat maayos mo ito at gusto kong ikasal kayong dalawa sa lalong madaling panahon. Halika, aakyat tayo sa taas. Sambit ni Linda at sabay nilang tinungong silid ng dalaga. Zara, pwede na ba tayong mag-usap? Tawag ni Keegan sa labas ng kwarto nito. Ngunit walang sumasagot at napansin niyang bahagyang nakaawang ang pintuan kaya tuloy niya itong binuksan at wala doon ang dalaga. Nasaan na si Zara? Tanong ni Linda at nakita niyang sulat sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at binasa. Keegan, baka sa oras na mabasa mo ito ay wala na ako sa Maynila. Hindi ko na mahanap ang lakas ng loob para manatili pa sa pamamahay ninyong mag-ina. Maaring may nararamdaman ako para sa'yo, kaya nasasaktan ako ng ganito. Hindi ko rin kayang harapin ang ina mo sa kasalanang nagawa ko. Mabigat sa loob ko ang pag-alis ko dahil tunay na minahal ko kayong dalawa. Saad ni Zara sa liham at hindi ito tanggap ni Linda. Keegan, anong balak mo? Hindi pwedeng wala kang gagawin. Aalis tayo, Mama. Susundan natin siya sa kanyang probinsya. Sagot ni Keegan at hindi tumutulo si Linda sa nais nito. Habang sa kabilang banda naman ay nakarating na si Zara sa kanyang probinsya. At ngayon ay kasalukuyang nakatayo siya sa harapan ng pintuan at tanaw niya ang kanyang lola na nakatalikod at paabala sa pagsasaing. Lola! Bigkas niya at kay bilis itong napalingon. Zara, apo ko! Bigkas nito at agad na nilapitan at niyakap ang kanyang apo na puno ng pangungulila. Araw-araw kitang hinihintay na magbalik, apo ko.
At sa wakas nandito ka na. Halika sa loob. Nagluto ko ng talbos ng kamote. Hindi pa luto ang kanin, kaya maghintay ka muna ng saglit ha. Si Mama. Nasaan siya? Iniwan na ako dito ng mama mo simula nung tumawag siya sa'yo at hindi ka nagpadala ng pera. Pagkatapos nun ay iniwan niya na ako dito dahil wala naman daw siyang mahihita. Talagang hindi pa nagbabago si Mama. Hayaan mo na ang mama mo, anak. Tayo na lang dalawa at sanay huwag ka nang magalit sa kanya. Balang araw ay maayos rin niyo ang lahat. Piliin mo palaging maging malaya mula sa galit, apo. Tara na sa loob. Uwi ka ng kanyang lola at tumango siya rito bilang pagsang-ayon. Habang nasa hapagang maglola ay napansin ng ginangang lungkot sa mata ng kanyang apo. Kaya't hindi niya maiwasang tanungin ito. Apo, kanina ka pa malungkot. Ayaw mo ba rito sa probinsya? Mas gusto mo na ba sa Maynila? Hindi po sa ganun, Lola. May iniisip lang po ako. Iniisip? May naiwan ka bang gamit sa Maynila? Wala po. Kung ganon, naiwan mo ba ang puso mo sa Maynila? May iniibig ka ba sa Maynila? Panguumbok nito at mapait na napangiti si Zera. Talagang ikaw ang nagpalaki sa akin, Lola. Kung ganon, tama ako. Siya ba ang dahilan kung bakit ka umuwi dito? Opo, lumayo po ako sa pag-ibig na malabong maging akin. Alam ba niya na mahal mo siya? Opo. Sinabi ba niyang mahal ka niya? Hindi ko na hinintay ang kasagutan niya, Lola. Maraming bagay ang nangyari at pinili ko ang lumayo. Tama ang ginawa mo, apo. Pero kung tunay na mahal ka ng lalaking iniibig mo, ay hahanapin ka niya at susundan ka niya kung saan ka man naroroon. At kung mangyari man iyon, ay huwag mo nang piliin ang lumayo. Saad nito sa kanya at maluwag na ngumiti si Zera. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nasa biyahe ngayon si Linda at Keegan at inabutan sila ng gabi bago marating ang probinsya ni Zera. Keegan, anak, ang putik dito, ang daming kambing. Nasaan ba ang bahay ni Zera? Ang high heels ko wala na. I also don't know, ma. Magtanong tayo sa mga tao. Sagot ni Keegan at may nakasalubong silang isang lalaki na may hawak na gitara. Excuse me po, pwedeng magtanong? Nasaan po ang bahay ni Zera? Ni Zera, malapit lang. Kapag may nakita kayong pinakamalit na bahay dyan sa paliko, yan na ang bahay ni Zera. Salamat po. Manong, bakit po kayo may dalang gitara? May nililigawan ng kaibigan namin doon sa unahan. Susuyuin namin kaya may gitara akong dala. Manong, I will pay you some. Pwede ko bang hiramin ang gitara mo? Oo naman, baka gusto mong ipaggitara pa kita. Alok nito at kay lapad ng ngiti sa labi ni Keegan. Sinamahan sila ng lalaki patungo sa pamamahay ni Zera at ngayon ay kasalukuyang nakahiga na si Zera sa kanyang silid nang marinig niyang may nagitara sa labas ng kanilang bahay at may pamilyar na boses ang kumanta. Keegan? Bulalas niya at dalidaling dumungaw sa bintana. Zera, apo, may gwapong binatang hinaharana ka. Lumabas ka nga dito. Sigaw ng lola ni Zera at agad naman itong sinunod ng dalaga. Sa pintuan ay nakangiting pinagmamasdan ni Zera si Keegan na kumakanta. Habang si Linda naman ay sumasabay ang balakang nito sa musika. Walang mapagsidlan ng kasiyahan ni Zera at isang haplos sa balikat ang naramdaman niya mula sa kanyang lola. Siya ba ang pag-ibig mo? Kay gwapong lalaki at masasabi kong mahal ka ng binata na yan. Bumaba ka't harapin mo sila. Salamat, Lola. Tura niya sa kanyang lola bago siya bumaba ng hagdan. Nang makalapit siya sa dalawa, ay agad na hinawakan ni Linda ang kamay ng dalaga at marahan itong hinaplos-haplos. Zera, anak, patawarin mo sana ako sa mga katagang nabitawan ko sa'yo. Hindi ko sinasadya't nasaktan lang ako sa nalaman ko. Nadismaya ako kasi umasa ako, anak.
Patawad. Taus-pusong sambit ni Linda at maliwalas ng ngiti sa labi ang iginawad ni Zara dito. Naintindihan ko po at hindi po ako galit sa inyo. Bakit pala kayo naparito? Well, nandito kami to fight my love for you. Singit ni Keegan at hinayaan ni Linda na mag-usap ang dalawa. Keegan. I love you, Zara. Itong nais kong aminin sa'yo matagal na. Matagal na akong tumigil sa paniniwalang iibig akong muli pero biglang nagbago simula nang nakilala kita. Tinuruan mo ang puso ko kung paano magmahal ulit, Zara. Hindi ko kayang lumayo ka. Gusto kitang mahalin. Gusto kitang manatili sa tabi ko. Totoo bang sinasabi mo, Keegan? Totoong totoo, Zara. Mahal kita. Kahit ramdamin mo pa sa puso ko. Sambit ni Keegan at sa bawat katagang lumalabas sa bibig nito ay ramdam ni Zara ang sinseridad kaya't lubos na nagbuni ang kaniyang puso. Keegan, mahal din kita. Mahal na mahal din kita at hindi ko itatanggi ang pag-ibig ko sa'yo. Ikaw ang lalaking bukod tangi kong minahal. Sagot ni Zara at walang pahintulot siyang hinalikan ng binata sa kaniyang mga labi. Hindi nagpumigla si Zara, bagkus ay kinawit niya ang kaniyang braso sa leeg ng binata at malayang tinutugunan ng bawat halik nito. At si Linda maging ang lola ni Zara ay masayang masaya sa pagmamahala ng dalawa. Ayan na! Tuloy ang kasal ha! Walang urungan! Talagang ito na to! Totoo na to! Sigaw ni Linda at napatawa sina Keegan at Zara dito. Simula sa araw na yon ay tuluyan ng namayagpag ang pag-ibig ng dalawa at kay bilis na dinaos ang kanilang kasal sa malaking simbahan. Habang nunumpa sa harap ng altar ang dalawa, ay umiiyak si Linda katabi ang lola ni Zara at kapwa may hindi mapigilang emosyon. Ikakasal na talaga ang anak ko. Sa wakas, sa simbahan din ang punta nilang dalawa. Bigkas ni Linda habang panay ang pagpunas niya sa kaniyang mga luha. Ang ganda at ang gwapo ng mga anak natin. Mabait na bata si Keegan, Linda. At masasabi ko na naging mabuti kang ina sa anak mo. At dahil dyan ay kampante ako na alagaan ng anak mo ang apo ko. Papuri ng lola ni Zara at natuwa ang puso ni Linda. Ikaw din, isa kang magiting na lola sa apo mo. Hindi ka lang basta lola lang, isa kang ina at ama sa kanya. Batid kong mahirap ang magpalaki ng bata ng nag-iisa, kaya't pinupuri kita. Salamat sa pagpapalaki ng maayos kay Zara at batid kong magiging mabuti silang magkabiyak sa isa't isa. Tura ni Linda at higit silang masaya para sa dalawa. Simula sa araw na yun ay naging masaya sina Zara at Keegan kasama si Linda at ang lola ni Zara. Ang pag-ibig ng dalawa ay nagdala ng masayang araw sa isa't isa. At lumipas ang 5 taon ay meron na silang 2 anak. Kasalukuyang nasa kama ngayon si Zara habang nakahiga ng sampalin ni Keegan ang pang-upo ng asawa. Han! You're still sexy after giving birth sa 2 nating anak. Your beauty is timeless, Han. Papuri ni Keegan sa kanyang asawa at malambing itong hinalikan sa batok. Oh, sandali, anong balak mo? Well, how about gumawa tayo ng isang baby girl? Tura ni Keegan at kay bilis na ipinasok ang kamay niya sa loob ng damit ng kanyang asawa nang biglangang may asungot ang dumating. Daddy, si Kuya oh! Sigaw ni Vlad at kay bilis na umakyat sa kama at nabitin si Keegan sa kanyang plano. Anak, dahan-dahan lang. Mommy, huwag mo nang itago si Vlad. I know na nagtatago siya sa kumot mo. Sigaw ni Zag at umakyat din ito sa kama at doon nagsigawan at naglaro ang mga ito. Mamaya ka sa akin, Han. Bulong ni Keegan sa asawa at napangiti si Zara dito. Well, good luck at dito yata balak matulog ng mga anak mo. Tura ni Zara at panay ang pagkukulit ng mga anak nila at nakipaglaro na rin si Keegan sa mga ito.
Ang isang mabuting ina na nagpalaki sa kanyang anak ay sadyang nahihirapan na bitawan ang kanyang supling na malaya mula sa kanyang mga kamay dahil sa pagmamahal. Gayunpaman, ang mga bata ay hindi mananatiling bata at dapat itrato sila ayon sa kanilang edad. Bagaman mananatili silang bata sa mata ng kanilang ina, ay huwag nating kalimutan na sila'y lumalaki at may nais patunayan sa mundo. Kagaya na lang ng pagmamahal ni Linda na minsan ay sumobra. At kung minsan, pakiramdam natin ay tayo ng may mabigat na problema sa mundo. Ngunit may mas higit pa pala sa atin. At ang pagmamahal ay sadyang mapaglaro, kagaya ng pag-ibig ni Keegan at Zera. Nagsimula man sa pagpapanggap, ngunit sa huli ay natagpuan nila ang kanilang mga puso na tunay na nagmamahal. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni Keegan at Zera. Sana'y naghatid sa inyong kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Loribet Gregorio from Kuwait, Presi Aguiliaran from Candelaria, Quezon, Ma'am Shirley Goodgall from Toronto, Canada, Ma'am Flora Fest Ibanez Parungao from Nueva Ecija, Ma'am Mirna Buteslak from Cagayan de Oro City. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.